Magandang umaga po sa inyong mga kapatid diyan po sa Majuro Christian Church. Isang mapagpalang araw po ng linggo para sa ating pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon at tayo po ay muling nagkasama-sama sa pag-aaral po ng kanyang mga salita sa ating pong pagsamba sa araw na ito, March 8. Napakabilis ng araw ng panahon at mabilis ding tumanda. Okay, sana po ang lahat ay maayos at malusog at patuloy na naranasan po natin ang biyaya at habag ng Panginoon sa ating mga buhay. So sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating acronym na salita ng Diyos, no? At tayo po ngayon ay nasa letter O para sa salita mong Diyos. So may natitira na lamang po tayo pagkatapos nito ng isa, yung letter S. Tayo muna po ay dumulog sa ating Panginoon at humingi po ng tulong para po sa ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po at muli ibinigay mo ang pagkakataon na kami po'y magkasama-sama ng mga kapatid sa Majuro Christian Church sa pamagitan po ng pag-aaral na ito. Salamat po Panginoon sa lahat ng inyong kabutihan, sa lakas, buhay, trabaho, sa mga nakaraang isang linggo na patuloy mo kaming binantayan, tinulungan sa lahat ng aming pong mga ginawa. Salamat po Panginoon sa inyong habag, biyaya, sa inyong katapatan na hindi kumukupas, ang inyong kagandahang loob sa amin. Humihingi po kami ng tulong muli Panginoon sa pag-aaral ng aming paksa tungkol po sa salita ng Diyos. Patuloy na kayo po ang sumama sa amin sa tulong ng Santong Espiritu na magtuturo sa buong katotohanan na inyo pong ipapakita sa amin, at tulungan mo kami na ito ay aming pong ilapat o isabuhay sa aming buhay upang kami po inyong pagpalain. At patuloy na kayo po ang aming mabigyan ng kaluwalhatian sa aming pagsasama-sama at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po muli sa inyong mga probisyon sa aming buhay, sa inyong patuloy na pagpapala na inyong ibinibigay sa amin. Ang papuri po at pasasalamat ay aming pong ibinabalik alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magbalik aral po tayo, no, sa ating tinatalakay sa salita ng Diyos. Okay, ilang pagre-review po. Letter S, no, sa salitang salita ay sagradong kasulatan. 2 Timothy 3:16. A, autentikong tinig ng Diyos sa Hebreo 4:12. L, ang liwanag sa dilim. Awit 119 verse 105. Letter I, ang inspirasyon ng Espiritu sa 2 Pedro 1:21. Letter T, tunay na katotohanan, John 17 verse 17. A, sa kabuuan po ng salita, otoridad na walang hanggan, Mateo 24:35. And then N, nagsisiwalat ng lihim, sa aklat po ng Jeremias 17:10. G, para sa salitang ng gabay sa buhay, Kawikaan 3:6. At sa salita naman pong Diyos, letter D, depensa laban sa tukso, Awit
119 verse 11 ay itinakdang pamantayan. Awit 18:30. Why? Yaman ng karunungan sa Kawikaan 8:10. At nandito na po tayo sa letter O para sa salitang Diyos, ay buksan po natin sa Roma 1:16. Roma 1:16. Sa Roma 1:16 na siyang aklat ng sumulat ay si Apostol Pablo, Romans 1:16. Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ulitin po natin. Hindi ko kinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. So ano po itong letter O para sa ating acronym sa salita ng Diyos? Ito po ay may kinalaman sa oportunidad para sa kaligtasan. Oportunidad para sa kaligtasan. Bawat araw po ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. No? Bawat araw, bawat sandali, habang tayo nabubuhay, ang Diyos ay nagbibigay po sa atin ng pagkakataon. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakataon o oportunidad, no? Natanggapin natin ang kaligtasan na hatid na kanyang salita. Tandaan po natin yan. Napakalinaw po sa ating binasa sa pangangaral po ni Apostol Pablo ng tungkol sa mabuting balita, no? Ang sabi niya rito, hindi ko ikinahihiya, no, ang magandang balita. Yung tinatawag nating good news, no? Sa ibang salita, ito yung gospel. Lagi nating nababanggit ito, no? Ang tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ang mabuting balita, ang magandang balita, o ang good news, o ang gospel. Ano ulit yung gospel? Ano po ulit yung magandang balita? No? Natatandaan niyo po ba kung ano po yun? Ang tungkol sa mabuting balita. Ulitin po natin, ano, para mas lalong mabigyang pansin po natin sa unang Korinto 15. Balik po tayo doon. At si Apostol Pablo po yung nangangaral po dito sa Roma, at na sinabi niya na hindi ko ikinakahiya, ano, ang mabuting balita o ang magandang balita o ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. So ilang pagre-review po muli, alam ko pong ang madalas po ninyo na ito'y naririnig sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ang tungkol sa mabuting balita. Ano po ba yun? Ano po ba yung mabuting balita na ito? Unang Korinto 15 3 at 4. Unang Korinto 15 3 at 4. Ito po yung good news, ito po yung gospel, ito po yung magandang balita na sinasabi ni Apostol Pablo. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin,
na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi ng kasulatan. So alin po rito yung good news? No? Ano po rito yung good news o yung gospel? Na tinanggap din ni Apostol Pablo na siyang nagtuturo dito sa atin sa aklat ng Roma, na hindi niya ikinahihiya, na siya rin namang tinanggap din niya. Ano po ito? Na si Kristo po ay namatay, no? Dahil sa ating mga kasalanan, gaya ng sinasabi ng kasulatan, and then inilibing at siya rin muling nabuhay ayon po sa kasulatan. Yun po yung good news, no? Na ang Panginoon si Kristo ay naparito, nagsakripisyo, pinakita ang pagmamahal ng Diyos, pinadama sa atin, at pagkatapos siya ay nagsakripisyo sa krus, namatay, and then nung siya mamatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya muling nabuhay. So good news po yun, no? Tinawag na good news dahil sa mundo po ng makasalanan ay mayroon pong anak ng Diyos na naparito, na nagkatawang tao para po magsakripisyo para sa ating kasalanan. Ipinako sa krus, namatay, and then inilibing po siya, at pagkatapos ng 3 araw siya muling nabuhay. Sabihin, perpektong pagbabayad sa ating mga kasalanan. Ito po yung good news na sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ito, no? Hindi ko ikinahihiya, no? Na ipangaral po niya ang tungkol sa magandang balita na siya rin namang tinanggap ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Okay? Yun po ang napakalinaw po dito, at ito yung pinag-uusapan nating oportunidad na ibinibigay ng Diyos bawat araw sa atin habang tayo'y nabubuhay. Yung pagkakataon na ang pinakamahalaga, no, sa lahat ng oportunidad, yung tanggapin natin ang kaligtasan na hatid po ng kanyang salita, na ipinangangaral ni Pablo at ipinangangaral natin at ibinabahagi sa lahat ng mga tao. Hindi po ito nakatali sa isang relihiyon. Tandaan po ninyo. Okay? Hindi po ito nakatali sa isang relihiyon o mga ritual na maaring gawin po ng tao. Okay? Sana huwag natin ipagkamali po ito. Ito ay paanyaya ng Diyos na maranasan ang kanyang biyaya at kapatawaran. No? Yung maranasan natin yung kanyang biyaya at kapatawaran. Biyaya ng Diyos ang mabuting balita ng kaligtasan, no? Doon sa sabi rito, sa mga sasampalataya sa kanya, magtitiwala sa kanya. Napakalinaw po na ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Efeso 2:8 at 9, no? Wala pong nagsabi sa inyo, at naniniwala ko at ito rin ang naririnig po ninyo sa bawat pangangaral ng ating mga kapatid na tumatayo po sa inyong harapan, lalo na po ang ating Kuya Hernan, no? Hindi po ninyo maririnig na ganito ang gawin po ninyo, no? Magpakabait ka, tuwing linggo ay magdala ka ng pagkain para may makain tayo, no? O sa bawat pagkakataon na tumapat sa iyo ang pagbibigayan natin, yung offering, magbigay ka ng malaki dahil ito ay isang mabuting gawa na maaari mong gawin para ikaw ay maligtas. Hindi po sa mabuting gawa. Okay? Wala pong aariing ganap ng Diyos o na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Isaiah 64:6, ang lahat ng ating mabubuting gawa ay tulad lamang ng isang maruming basahan sa harapan ng Diyos.
Ito isang pagmamalaki na ipinapakita natin sa Panginoon Kristo, no? Sapagkat siya'y namatay, nagsakripisyo at namatay sa krus, and then sasabihin mo kulang pa yan, Jesus, no? Ito ang maaari ko pang gawin para maging sapat at magkaroon ako ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, o tanggapin ko ang biyaya ng Diyos. Hindi. Okay? Malinaw po ito. Hindi ito nakatali lamang sa relihiyon o mga ritual o mabubuting gawa na maaaring gawin natin. Ang kaligtasan ibinibigay niya sa atin upang maranasan ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. Wala pong ganoon. Sa pamagitan ng salita, nalalaman natin kung sino siya, di ba? Habang binabasa at pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, nakikita natin kung sino ang ating Panginoon Kristo na siyang tagapagligtas, siyang namatay sa krus, siya ang magpapatawad ng ating mga kasalanan, siya ang nagsakripisyo sa krus. At kung paano niya iniligtas ang tao sa pamamagitan ng Mesyas ng ating Panginoon Kristo. Hindi ito magandang balita para sa iilan lamang, kundi malinaw, kundi ito'y para sa lahat, no? Kaya nga po itong si Apostol Pablo, hindi niya kinahihiya ito hanggat may pagkakataon sa oportunidad, no? Na ang tungkol sa magandang balita, ang mabuting balita o gospel, na ito'y maipangaral niya, may bahagi niya sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi kahit sa mga Hentil, sa lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay meron pong paanyaya at merong oportunidad na maaari niyang tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa salita ng Diyos na itinuturo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang paanyayang ito ay hindi laging bukas, no? Magpakailanman, no? Hindi habang buhay o magpakailanman ang paanyayang ito o oportunidad na ito para tanggapin natin ay laging bukas. Darating ang panahon, mawawala na po ito, no? Darating ang panahon, no? And mostly nagtatapos ang oportunidad na ito sa bawat isa sa atin kung tayo ay namatay na, wala na oportunidad pa. Para may natatandaan natin sa panahon ni Lazaro at yung mayaman na namatay, no? Nang sila'y napunta na sa kabilang buhay, ang isa ay sa sinapupunan ni Abraham, ang lugar na maligaya, ang lugar na kung paano ay langit para sa atin. Si Lazaro na kanyang napuntahan, pero itong mayaman inapunta sa lugar ng pagdurusa, at ito ang impyerno na ayaw natin, no? Sa sandaling dumating na ang kamatayan, wala na, hindi mo na maaaring tanggapin muli ang oportunidad at pagkakataon na ibinigay ng Diyos para tanggapin ang kaligtasan, no? Na inaalok niya sa sandaling dumating na tayo sa kamatayan. Wala na, no? Kahit yung mayaman sinasabi niya, baka pwede mo papuntahin dito si Lazaro, bigyan ako ng isang patak na tubig, o isugo siya sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, para sabihin na meron akong paghihirap na naranasan ng tao at merong lugar na kung paano magiging masaya. Anong sabi ni Moises? Wala na. Kahit pa ang isang patay ay pumunta sa lugar ng mga buhay, hindi sila maniniwala, sapagkat naroon ang salita ng Diyos para magsabi sa kanila, marinig nila ang paanyaya at oportunidad na ibinibigay ng Diyos na tanggapin ang kaligtasan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya si Pablo, hindi niya ikinahihiya ito. Ito kasi ang kadalasan pong dahilan ng mga tagasunod ni Kristo kung bakit hindi nila ibinabahagi ang tungkol sa magandang balita ng kaligtasan sa kaibigan, sa pamilya. Nahihiya. Marami tayong dahilan. Baka supalpalin ako. Nahihiya ako kasi wala akong gaanong mga alam na talata. Nahihiya ako, no? Kung paano po natin tinanggap
na gaya ni Pablo, no, na sinampalatayanan niya ang mabuting balita. Kung paano po ninyo tinanggap na karanasan, ganun din po ninyo sabihin at ibahagi ang karanasan po ng pagtanggap natin sa magandang pagkakataon o oportunidad na ibinigay ng Diyos mula sa kanyang mga salita, ang tungkol sa kaligtasan na malinaw po sa salita ng Diyos. Ganun po natin pwede rin ibahagi po sa iba. Okay? Kaya ito'y paanyaya po para sa lahat, at ang pagkakataon nito ay dapat po nating samantalahin habang naririyan pa, sapagkat darating na ang panahon na kung paano magiging huli po ang lahat sa oportunidad at pagkakataong ipinibigay ng Diyos para sa atin. Kapag pinapansin ang salita at tumutugon tayo sa panawagan nito, hindi lang natin natatanggap ang kaligtasan, kundi nagkakaroon din tayo ng bagong direksyon at layunin ng buhay. Totoo po yun, di po ba? Alam po ninyo, habang naniniwala ako at nasasabi ako na muling makita muli bawat linggo na mayroong tumatayo sa harapan natin, lalaki at babae, na kung paano ay humahanga tayo, kung paano binabago ng Diyos ang kanilang direksyon at ang kanilang buhay, no? Malaking pagbabago sapagkat naranasan po nila na sampalatayanan at tanggapin ang kaligtasan na mula sa salita ng Diyos, at nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang loob, at unti-unti na makikita po natin ito sa labas, at talagang natutuwa tayo sa Panginoon sapagkat nakikita natin na kung paanong malaking pagbabagong direksyon ng buhay ng bawat binago ng Diyos, na ang bawat sumampalataya at tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. Di po ba? Nakakatuwa. At naniniwala ako marami ang nakaranas nito. Okay? Kaya sana dumating ang pagkakataon muling maranasan naming mag-asawa kasama ng ate ninyo na muli ay isang araw na isang linggo ay personal kaming nandiyan, at muling makita na kung paanong napakaraming buhay na binago ang direksyon at buhay mula sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon Kristo. Naniniwala akong marami at marami pa na darating. Okay? Kaya ito ay nakakatuwa. Hindi lamang kaligtasan, kundi malaking pagbabago ng direksyon ng ating buhay. Ngunit kung ipagpapaliban o babaliwalain natin ito, mawawala ang pinakamahalagang oportunidad na ibinigay ng Diyos para sa atin. Okay? Kaya nakakalungkot. At huwag tayong malungkot kung merong mga kaibigan o tao na nilapitan natin para sabihan ng tungkol sa magandang balita na ipinangangaral ng salita ng Diyos, at ito'y tanggihan nila. Huwag po tayong malungkot. Idalangin lamang natin sila sa Panginoon. Wala tayong magagawa kundi tayo ay mga instrumento lamang ng Panginoon na sabihin ang tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan na inaalok ng Panginoon, na magiging oportunidad na ito ay kanilang tanggapin. Pero kung tanggihan nila, idalangin lamang natin sila sa Panginoon na sana dumating ang pagkakataon na hindi mahuli ang lahat, na ang oportunidad na ito na ibinigay ng Diyos ay walang bahala, at ito'y mawawala na. Okay? Para sa kanila. Kaya sana po ay mga kapatid, unang-una, salamat sa Panginoon kung ito ay tinanggap na natin ang oportunidad na ito, na tanggapin natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na malinaw sa kanyang mga salita. Ay unang-una, salamat sa Panginoon sapagkat siya'y nakilala natin, siya ay naranasan natin ang kahabagan ng Panginoon upang tanggapin natin ang kaligtasan ang gagaling sa kanyang katubusan at bagong direksyon ng ating buhay. Unang-una, salamat sa Panginoon, no, na naranasan po natin ang napakagandang oportunidad at hindi natin tinanggihan ang pinakamahalagang oportunidad na ibinigay ng Diyos para sa atin. Purihin ang Panginoon. So bigyan ko po kayo ng ilang mga makikita po natin na
na ilang mga bagay na dapat nating pagbulayan, no? Pagnilay-nilayin, bulayin sa ating pong pinag-aralan tungkol sa oportunidad, no? ng para sa kaligtasan binigay ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga salita. Number 1, nakita ko na ba ang kaligtasan bilang personal na paanyaya ng Diyos sa akin? Para sa lahat po ito. Sana kung malinaw po sa atin ang kaligtasan, no, na oportunidad para tanggapin natin, ito'y personal, no, na paanyaya ng Panginoon sa atin, ay sana po ay ito ay talagang tinanggap na natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay bilang Panginoon sarili tagapagligtas, at tuli ang Panginoon sa sandaling sa bawat pagkakataon na ang Panginoon ay pumasok sa isang tahanan. At kung naalala po niyo pagpasok niya sa templo, no, bagamat building yun, pumasok ang Panginoon sa bawat tahanan na nakikita natin na pinapasok niya, laging may pagbabagong nangyayari. At actually ito po ay mga personal na layunin ng Panginoon na maranasan natin ang personal na kaligtasan na binibigay ng Diyos. Halimbawa po yung pagpasok niya sa templo, bagamat nung tinaboy niya, no, pinalis niya palabas ang mga bagay na naroon, na sabi niya ay dapat nasusulat na ang bahay ng aking amay tatawagin bahay dalanginan, pero anong ginawa ninyo? Naging bahay po ng nakawan, no? Kaya may nangyaring pagbabago ang ginawa ng Panginoon sa kanya, bagamat ito'y pagtuturo personal, no? Naniniwala ako hindi panglahatan pero personal na tinuturo ng Panginoon sa bawat isa, na talagang napakahalaga na ang ating Panginoon ay nasa ating mga buhay, at sa sandaling kapag siya ay nasa ating buhay, may mga bagay na talagang tatanggalin ng Panginoon sa ating mga buhay. Lahat ng mga karumihan, lahat ng kasalanan na natili sa ating buhay, aalisin niya, no? At naniniwala rin po ako na hindi naman po bigla-bigla, no? Unti-unti na ang Panginoon ay talagang gumagawa sa ating buhay. Kaya naman ng mga susunod na mga araw, ang ating Panginoon ay lagi nang nagtuturo sa loob ng templo, no? Yun ang kailangan natin, no? Ang salita ng Diyos sa araw-araw, upang unti-unti ang pagbabago ay talagang mangyari sa ating buhay. Yes, pinatawad niya tayo, binago niya tayo, pero ang pagpapakabanal ng Panginoon sa atin sa araw-araw ay talagang naranasan natin araw-araw, at kailangan din natin araw-araw ang salita ng Diyos. Yung pagpasok niya sa bahay ni Zaccheo, yung pagpasok niya sa bahay ni Cornelio, di po ba? Makikita natin mga personal na pagbabagong nakikita natin sa buhay nila, kay Zaccheo, kay Cornelio, no? At talagang naranasan nila ang pagbabago. Kaya ito yung namakadang bulahin natin sa ating mga sarili. Kung nakita na ba natin ang kaligtasan, no, na bilang personal na paanyaya ng Diyos sa atin, sana po ay talagang naranasan na natin ito, na talagang personal na atin na pong sinampalatayanan at tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon sarili nating tagapagligtas. Ikalawa, paano ko pinahalagahan ang pagkakataon na makinig, magbasa at tumugon sa kanyang salita? Paano ko pinahalagahan ang pagkakataon na makinig, magbasa, tumugon sa kanyang salita? Paano po ninyo pinahalagahan? Kung may pagkakataon po na alam po ninyo na halimbawa pagkakataon na mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos, tulad po ng prayer meeting, di po ba? Every Friday, yan po isang magandang pagkakataon na makinig tayo ng salita ng Diyos. Pag Sunday, men's fellowship, women's fellowship, every time na mayroong pong pagkakataon na pag-aaral ng salita ng Diyos, paano po natin pinahalagahan yan? Dinadaluhan ba natin
para makapakinig tayo ng salita ng Diyos, o yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, paano natin pinahalagan bawat araw? Meron pa tayong schedule sa pagbabasa ng Biblia, at pinakamahalaga ay yung pagtugon natin, yung paglalapat po ng mga natututunan natin sa salita ng Diyos. Ayun po ang pinakamahalaga para sa atin. Saan man ito ituro, sana lagi tayo nandoon para sa pakikinig, pagbabasa at paglalapat po ng salita ng Diyos. Ikatlo, handa ba akong yakapin ang pinakamahalagang oportunidad ng buhay? Ang tanggapin ang kaligtasan sa pamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid, mga kaibigan ko, isang napakagandang pagkakataon at oportunidad. Kung ngayon nyo lamang po narinig ito, kung mayroong mga baguhan dyan sa atin na ngayon lamang natin narinig na ang mabuting balita ng kaligtasang inaalok ng Diyos para sa lahat ay isang magandang oportunidad, no? Para sa buhay natin na tanggapin ito, ang kaligtasang inaalok ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Sana po yakapin natin ito, pahalagahan natin ito, sapagkat darating po ang panahon, ang oportunidad na ito ay hindi na po muli mangyayari pa. Ang magandang pagkakataon na ito ay hindi na po darating pa para sa atin. Hindi po ito magpakailanman, kundi habang nabubuhay tayo ay pwede nating mapakinggan ang magandang oportunidad ng kaligtasang ipinibigay ni Jesucristo sa bawat sasampalataya sa Kanya ayon sa Kanyang kasulatan. Sana po pahalagahan natin ito, yakapin na natin, tanggapin na natin at sampalatayan na natin ang ating Panginoon Jesucristo. At sana rin po, gaya ni Apostol Pablo, mga kapatid sa Panginoon, kung ito po'y tinanggap na ninyo, sana kung may pagkakataon tayo ipahagi ito para sa iba, gawin po natin. At huwag po nating ikahiya, no? Gaya ni Apostol Pablo, sapagkat walang ibang paraan para sa ikaliligtas po ng taong makasalanan. Wala nang iba kundi ang tanggapin nila sampalatayanan ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Wala na po tayong iba na maaaring ibahagi sa kanila at sabihin tungkol sa kaligtasan ibinibigay ng ating Panginoon Kristo. Sana po, kung ito'y tinanggap ninyo, pwede po ninyong itong ibahagi rin po sa iba kung paano po ninyo tinanggap at sinampalatayanan ng Panginoon. Pwede po ninyong ibahagi sa inyong kaibigan, pamilya at sa lahat ng tao. Maraming salamat po sa Panginoon muli sa pag-aaral na ito. Meron pa ho tayong natitirang isang salita, no? Yung letter S para sa kabuuan po ng Diyos. Nawa po ang lahat ay pinagpala, natuto at patuloy na nakikita natin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos sa buhay natin, na ito ay isang napakagandang oportunidad para ibahagi natin sa iba ang tungkol sa kaligtasan tinanggap natin sa ating Panginoon Kristo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa kaligtasan na aming pong natanggap sa aming Panginoon Kristo dahil sa pananampalataya at dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Sana po sama-sama kami na ito ay dalhin namin, sabihin at ibahagi sa lahat ng tao ang tungkol sa magandang oportunidad at kahalagahan po ng pagtanggap po sa aming Panginoon Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang mabuting balita ay para sa lahat. Kaya sana po bawat isa sa amin, kaming lahat, ay sama-sama na dadalhin namin upang ipahayag, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, ang good news, ang gospel na ito para po sa lahat. At nawa ito po'y maibahagi namin, Panginoon, at marami pong magtiwala at sumampalataya sa inyo at tumanggap sa magandang oportunidad na ito na gaya ng aming karanasan sa aming Panginoon Kristo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, gabayan at ingatan ang aming mga buhay at patuloy mong palaguin ang aming pagtitiwala sa inyo. Ingatan po ninyo ang bawat pamilya, trabaho, mga nag-aaral, ang bawat isa ay patuloy mong palakasin at ingatan at maging matagumpay sa buhay
na pagsunod sa aming Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon Kristo.